So bago ang lahat, talo na nga, napaaway pa si Bando versus dito kay Sohan. Nakyutan ata sa dimple ni Sohan, sinundot nitong si Bando. Sa mga post pa online, pinagkatuwaan si Bando na kaya daw siya nagalit, ayaw kasing magpakiss nitong si Sohan. Tapos na yung laro, talo yung LA, inaway na lang eh. Si Bando kasi nakapaglaro din ng 19 points, pumalit kay Lebron dahil hindi nakapaglaro si Lebron dahil sa injury sa paa. Pero dapat dito siya naglaro eh dahil ito yung nasa tiebreaker. Talo ulit sa isang contender na team ang LA. Pati yung umaawat na dating kakampi nitong si Bando ng high school na si De'Aaron Fox, tinulak din niya. Si Champagnie hindi nakapagtiis sa ginawa nitong si Bando kay Sohan. Muntikan pang magkaroon ng gulo, tinapos na rin agad yung broadcast ng game. Yung spotlight sana para dito kay Wembanyama na agaw pa nung dalawa. Yung cameraman biglang nilipat agad dun sa nagkakagulo eh. Pati si Wemby hindi rin alam kung ano yung nangyayari. Wala pa kasing makitang report kung anong pinagmulan kung bakit nagkasagutan yung dalawang player. Pero kung babalikan yung history ng dalawa, nag-away na dati si Sohan at si Bando. Mga March 2025 yun. Parang pangalawang beses pa lang ngayong season na nagkatagpo ulit si Bando at si Sohan. Ito yung pangalawa. Nung una kasi nagkagulo yung dalawa sa isang play, dinidepensahan ni Bando si Sohan na may kasamang siko. Pumito yung referee, tinulak pa ni Bando itong si Sohan kaya bumawi. Ibinato kay Bando yung bola. Dun ulit na inis itong si Bando at tinulak itong si Sohan. Dun din nagsimula kung bakit pinagtatawanan ng mga fans si Bando kapag kaharap niya si Sohan. Bumababa na kasi ang lamang ng Lakers noon sa last quarter. Wala din dun si Wemby dahil injured. Allegedly, based sa mga fans, kaya sinira nitong si Bando ang laro ni Sohan dati dahil maganda ang nilalaro ni Sohan noon, bumababa na ang lamang ng Lakers. Bago na-eject si Sohan, meron siya nung 15 points. Si Bando nasa 2 points lang. Nasa 14 points na lang kasi ang lamang ng Lakers noon mula sa 20 points mahigit. Nung na-eject si Sohan, bigla ulit tumaas ang lamang ng Lakers kasi siya yung best player noon sa San Antonio nung nawala si Wemby. Particular pa sa game nun versus dito sa LA. Si Bando no bearing sa game na yon. Hindi rin madepensa ni Bando si Sohan kaya inaway na lang. Dun din siya umpisang pinagkatuwaan ng mga fans na hindi niya maitulak si Sohan na parang tumatama sa pader itong si Bando. Dahil nagkagulo ulit si Bando at itong si Sohan, pinagkatuwaan ulit ng mga fans si Bando dahil hindi siya umuubra dito kay Sohan. Si Trae Young naman officially na trade na sa Wizards. Based naman sa mga comment ng fans, kahit pa yung iba mga commentator parang pinamigay na lang si Trae Young. Kalagitnaan pa yun ng game ng Hawks versus dito sa Pelicans. Parang Harrison Barnes yung ginawa dito kay Trae Young, pero mas malala yung kay Harrison Barnes kasi naglalaro pa siya nun eh. Si Trae Young hindi naman naglalaro versus dito sa Pelicans eh. Based din sa ibang mga commentator at kahit sa ibang mga analyst, parang dinisrespect ng todo ng Atlanta Hawks si Trae Young. At posible magsisi ang Hawks sa ginawa nila dito kay Trae Young. Siya na nga dati ang nagdala sa Atlanta sa conference finals. Sabi pa nga dati ng isang commentator, parang tinrade lang si Trae Young sa isang washing machine. Reference yun sa pelikulang Semi-Pro. Ang kapalit naman kasi niya si Corey Kispert at si CJ McCollum. Magaling din naman na player, expiring contract si CJ, pero walang ni-report kung may kasamang draft pick. I-approve pa naman kasi ng NBA yon, pero tinawag na most disrespected trade ang ginawa kay Trae Young. Nakalagpas tuloy sa Minnesota yung pagkakataon na makakuha ng isang bargain point guard sa trade, hindi sa contract. Sila pa naman yung nangangailangan ng number 1 position ngayon. Bigla kasing sumulpot ang Minnesota bago yung update sa trade tungkol dito kay Trae Young. Kaya gustong mapunta ni Trae Young sa Wizards or inaprobahan niya na okay siyang mapunta sa team dahil yung executive na nag-drop sa kanya or yung executive na nag-trade sa kanya mula Dallas papuntang Hawks, executive ng Wizards ngayon. Komportable kasi si Trae Young sa Wizards. Pero bago talaga ma-trade si Trae Young, ang hinahabol niya contract extension. Ang pinaka-importante kasi dun sa Wizards, meron silang sapat na cap space para ma-retain si Trae Young kung i-decline niya ang kanyang kontrata next offseason. Magkakaroon ng Wizards ng nasa 120 million na tax apron. Magiging free agent na si Middleton. Expiring din ang kontrata niya. No-brainer na si Trae Young pumunta ng Wizards dahil walang highest paid player dun. Meron pang kalahating season para maibalik pa ni Trae Young yung kanyang dating laro at mapataas pa yung value.
pwede ding gamitin ng Wizards kung sakali si Trae Young para i-trade sa ibang team. More on financial aspect kay Trae Young yun kung titingnan. Kung sinong panalo sa trade wala pa sa ngayon, pero mostly kung madadala ni McCollum sa second round ng playoffs ang Atlanta Hawks, panalo ang Atlanta. Based din sa report ni Sham, may sapat ng cap space ang Atlanta Hawks para makipag-trade kay Anthony Davis pagdating ng trade deadline or kaya kahit next offseason. At kung makakakuha naman ng malaking kontrata si Trae Young next year, hindi Wizards ang panalo doon si Trae Young. Pero kung maiti-trade ng Wizards si Trae Young para sa isang first rounder na magre-resulta sa isang best player, panalo ang Wizards. Secondary na lang dito kay Trae Young kung babalik yung laro niya at kung maipapasok niya pa hanggang play-in yung Wizards dahil ngayon totally nasa rebuilding process pa rin sila sa ngayon. Based din sa financial structure ng Wizards, alam din na hindi magtatagal si Trae Young dahil mga next 3 years posible kasing pumirma ng malalaking kontrata yung mga player na na-drop nila.